Edna nga ho pala. 35 anyos na ako ngayon. Pero yung ikukwento ko, nangyari noong 17 anyos pa lang ako. Maaga kaming naulila ng ate ko. At siya na lang din talaga ang bumubuhay sa akin. Nakapangasawa siya ng taga-Capiz at nabuntis. Pero kahit na ganoon, siya pa rin ang nagbibigay ng pangkain ko. Mula nung nabuntis siya, doon na siya itinira ni Kuya Adoy, asawa niya, sa bahay nila sa Capiz para daw matutukan siya. Mabait naman si Mang Adoy. Lagi ding ikinikwento ng ate sa akin na maayos naman siyang napakikisamahan. Noong huling buwan pa lang ng pagbubuntis ni ate, talagang pinapunta na niya ako doon. Kasi nga daw para samahan ko daw siya at makita ko na bagong silang yung sanggol. Ang kaso, may klase pa ako noon at saktong patapos naman na din. 1 linggo pagkatapos ng mga anak, saka ako bumiyahe papuntang Capiz. Sa totoo nga lang, hindi talaga ako sanay na bumiyahe, lalo na't sa Maynila kami lumaki at doon lang din talaga sa Maynila umiikot yung buhay ko. Pagkababa ko pa lang ng bus, sinalubong ako ni Kuya Adoy at dinala sa bahay nila. Simple lang yung bahay, pero maganda at maaliwalas. Doon ko rin nakita ang bagong silang na pamangkin ko. Ang cute niya at ang liit pa ng mga kamay niya noon. Lahat ng pagod ko sa biyahe talagang nawala noong nakita ko siya. Si ate noon nagpapahinga pa. Siguro nahirapan sa panganganak. Sabi din daw kasi sa kanya ng mga manugang niya, bawal daw siyang mapagod lalo na magbuhat. At baka mabinat daw siya. Masaya yung unang araw ko doon. Sa totoo lang, yun na lang yung ulit yung pagkakataon na sumaya ako ng husto pagkatapos mamatay ng mga magulang namin ni ate. Ang kaso, si ate, may hindi pala sinasabi sa akin sa mga sulat at tawag noong nasa Maynila pa ako. Pansin ko kasi na ang dami kong ano-ano sa bahay nila. Meron pa siyang kwintas na langis ang laman ata. Tinanong ko siya kung para saan yun. Tapos pabulong siyang nagsimulang magkwento na para daw yun maprotektahan siya sa mga aswang. Tinawanan ko pa nga siya nung sinabi niya yun. Pero nagulat ako kasi halatang halata sa mukha niya na seryoso siya. Sa kakilala ko rin ng ate ko kapag nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Noong mga oras na yon, alam ko na talagang nagsasabi siya ng totoo. Sabi niya, yung langis daw na kwintas na yon, kumukulo daw kapag may malapit o umaaligid na aswang. Nung nabuntis daw siya, ginawa daw ng pamilya ni Kuya Adoy ang lahat para maprotektahan siya. Lalo na raw noong huling buwan ng pagbubuntis niya. Talagang salitan daw sa pagtulong si Kuya Adoy at ang tatay nito para magbabantay kay Ate Helen habang tulog siya. Nung una, akala ko hindi naman ganon kalala yung sitwasyon. Pero habang tumatagal, dumadami yung mga naririnig ko mula sa mga kapitbahay tungkol sa mga kwento ng mga namatay dahil daw sa mga aswang. Sabi nila, may ilang pamilya na nawalan ng mga anak at may mga alagang hayop na biglang nawawala. Magdadalawang linggo na ako doon sa Capiz nung ako na mismo talaga nakakita ng mga biktima noong aswang
na minsan ay nasa bukid. Sobrang natakot ako noon, lalo na kapag gabi. Pakiramdam ko aatakihin din yung bahay nila Kuya Adoy kung nasaan kami. Todo bantay din ako sa pamangkin ko at bagong silang na sanggol pa naman. Hindi ko na nga inisip noon na nagbabakasyon ako noon. Inisip ko na lang na andun ako para tumulong na protektahan yung ate ko at ang pamangkin ko. Mabuti na lang at isang araw, nabalita na natugis na daw yung aswang. Napatay daw noong nag-anyong baboy ramo ito at naisunog nila para siguradong hindi na makakabalik pa. Pagkatapos noon, halos 1 linggo na ring walang pag-atake, kaya talagang gumaan na yung loob ng baryo kung nasaan kami. Kahit kami sa bahay nila Kuya Adoy, parang nabunutan ng tinik. Kaya pinag-aalis na rin namin yung mga kung ano-anong panlaban sa aswang. Yung kwintas ni Ate Helen, itinapon na din niya. Hindi naman daw sa ayaw na mag-ingat. Talagang ayaw na niya daw na maalala yung mga panahong lagi siyang takot sa mga aswang. Siguro na trauma din talaga si Ate Helen, kaya pinabayaan na lang namin siya. Magkaroon man ng aswang o ano, panigurado naman kaming andyan si Kuya Adoy para protektahan ang mag-ina niya. Noong dapat ikahuling linggo ko na sa bahay nila Kuya Adoy, may dumating silang bisita. Kaibigan daw ito ng nanay ni Kuya Adoy. Isang babaeng payat, mukhang pagod, at may dalang sanggol. Hindi raw sila makahanap ng maipapakain sa sanggol, kaya nangutang sila sa amin. Ang baby raw ay anak ng anak niya, at iniwan na sila ng ama nito. Yung nanay din daw noong bata, hindi na niya mahanap at baka naaliw na at napunta kung saan. Nakaramdam ako ng awa sa bata. Para bang ang lupit na agad ng mundo sa kanya kahit hindi pa siya marunong magsalita. Inalok nila Kuya Adoy na ampunin na lang ang bata. Pero dahil sa sitwasyon, ako ang nagdesisyon na ampunin siya. Nagulat nga sila kasi alam nila na nag-aaral pa ako. Pero ang sabi ko, alam ko naman na hindi na rin ako mapapaaral ni ate kasi nag-asawa na. Bata pa lang din ako, gusto ko na talagang maging ina. Isa pa, gusto ko rin ng makakasama sa buhay. Dahil nga sa meron ng asawa si ate, ayaw ko na magsumiksik sa buhay niya kahit na meron na siyang pamilya. Napagdesisyon na ng ate na kaming dalawa yung mag-aampon dahil nga magdi-18 pa lamang ako noon. Okay na rin sa akin yun, kaya nagsabi ako kay ate kung pwede pa ba akong mag-extend ng 1 buwan sa kanila. Ayos lang naman kila Kuya Adoy at mas masaya pa nga yung pamilya niya na nandoon ako at may 2 pang baby na halos kaedad lang din ng pamangkin ko. Natawa naman yung lola na bisita nila. Mukha naman daw kaming mabuti kaya ipagkakatiwala na niya yung apo niya sa amin dahil mahina na rin daw ang katawan niya at hindi na kayang mag-alaga ng sanggol. Nagtagal pa ako doon at natulungan din ako ng pamilya ni Kuya Adoy na alagaan yung bata. Tinuruan din nila ako paano yung gagawin kung sakaling ako na lang mag-isa mag-aalaga doon sa bata. Imbis na 1 buwan lang ako doon, tumagal din ako hanggang 4 na buwan. Hanggang sa umuwi na ako ng Maynila, saktong 18 anyos na ako. Nagtrabaho na ako habang inaalagaan ko yung sanggol.
Pauwi-uwi din kami sa Capiz, parang pangalawang bahay na namin nung baby na pinangalanan kong Hope. Kasi siya ang pag-asa ko. Lumipas ang panahon at habang lumalaki si Hope, napansin ko na may kakaiba sa kanya. Parang may katangian siya ng isang aswang. May mga gabi na hindi siya makatulog at parang may nararamdaman akong kakaiba. Iba yung pakiramdam, pero minahal ko siya ng buo. Hindi ko siya iniwan at sinubukan kong unawain yung nararamdaman niya. Napansin ko sa kanya na mahilig siya sa karne at may isang beses din na pumatay siya ng alaga naming manok at hilaw niyang kinain. Doon ko naisip na baka nga aswang yung bata na inampon namin. Pero sinubukan ko pa rin na maging positive thinking, kumbaga. Inisip ko baka may sakit lang na pwede pang malunasan. Kaso lumalala ng lumalala. Minsan ay nakikita ko na nagpupula ang mga mata ni Hope. Minsan din nakakagat niya ako at ang sarili niya kahit na bata pa lang siya. Naawa din ako sa kanya kasi panigurado kung hindi niya rin naman ginusto na maging ganon. Wala naman sigurong may gusto na mapunta sa ganoong kalagayan. Lagi akong nagdadasal at itinatanong sa Diyos kung ano ba ang naging kasalanan ng mga magulang ni Hope at bakit parang siya ang nagbabayad para sa mga kasalanan nila. Naging abala ako sa paghahanap ng paraan para mapagamot si Hope. Sinubukan kong lahat ng mga pwedeng gawin, mula sa mga doktor hanggang sa mga albularyo. Hanggang sa natagpuan ko ang tamang paraan para mawala ang pagkaaswang niya. Nakumpirma noong nagritual na talagang ang aswang si Hope dahil aswang daw yung nanay niya. Saka ko naalala noon yung nangyari noong tumira ako sa Capiz. Yung mga pag-atake ng mga aswang na kaya siguro sunod-sunod para rin sa anak niya. At yung pagdating ni Hope sa buhay namin, nasakto din noong namatay na yung aswang. Hindi ko naman pinagsisihan yung nangyari kahit pa nalaman kong aswang si Hope. Anak pa rin ang turing ko sa kanya at ipinagpapasalamat ko pa rin na dumating siya sa buhay ko. Kaya naman talagang lahat ng ipon ko ibinayad ko doon sa mangre-ritual para lang maging tao siya ulit. At sa awa ng Diyos, gumana naman. Unti-unting bumalik ang normal niyang pagkatao at sa wakas, nakita kong masaya at maayos siyang lumalaki. Hindi na siya naghahanap ng mga hilaw na karne. Hindi na rin siya agresibo at hindi na nagpupula yung mga mata niya. Minsan binabangungot na lang siya at nagsasalita ng mga hindi ko maintindihan, pero hinahayaan ko na lang yon. Ang mahalaga, umayos na yung pisikal na pangangatawan niya. Tahimik lang si Hope mula bata pa siya at talagang halos di mo makikitaan ng emosyon. Pero ramdam ko naman sa kanya na mahal niya kami ni Ate Helen. Inuuwi ko rin siya sa Capiz at matagal na noong nabalitaan ko na patay na yung lolang nagdala sa kanya sa amin. Hindi ko naman itinago sa kanya yung katotohanan kasi noong nag-15 anyos siya, ikinwento ko na sa kanya paano siya napunta sa akin. Na hindi man ako ang tunay niyang ina, mahal na mahal ko pa rin siya. Ni hindi na nga ako nakapag-asawa o nagkaroon ng sarili kong anak dahil sa focus ko sa pagpapalaki sa kanya para makapag-aral siya at mamuhay ng normal.
taliwas sa buhay na nakagisna ng nanay niya na aswang. Sinubukan ko rin talaga na iwasan siya sa mga karne at para mahilig siya sa gulay. Natatakot din kasi ako na isang araw matrigger ang pagiging aswang niya at bumalik siya sa dati noong bata pa siya. Pero mas higit pa pala sa kinakatakutan ko yung mangyayari. Saktong 18 anyos na siya at nasa hustong edad na noong bigla na lang siyang nawala. Hindi na siya bumalik pa mula noon. Balak ko pa ngang ipahanap siya sa pulis pero nakita ko na wala yung mga gamit niya. Patunay na talagang kusa siyang umalis. Nag-iwan din siya sa akin ng sulat na nagsasabing mahal niya ako. Huwag ko na siyang hanapin dahil hindi talaga para sa kanya ang buhay sa Maynila. Na ilang buwan na rin daw noong bumalik ang anyong aswang niya at pinipigil niya lang ang sarili niya kasi ayaw niyang masaktan niya ako o yung mga tao sa paligid ko. Sobrang sakit sa puso at sa totoo lang parang dinudurog ako. Hindi ko alam na yung ritual na ginawa sa kanya hanggang sa magustong gulang siya. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta dahil wala na siya sa Capiz nung hinanap ko siya doon. Kahit sila Ate Ellen ay nalungkot dahil sa nangyari dahil napamahal na rin sila kay Hope. Matagal na rin nilang alam yung kalagayan ni Hope. Pero gaya ko mas nananaig sa kanila yung pagmamahal kay Hope kaya tinanggap nila siya. Kung saan man si Hope ngayon, sana ay maayos niya ang kalagayan niya. Wala pa rin akong asawa o anak ngayon pero masaya ako sa mga alaala ng mga panahong pinalaki ko siya. Masaya ako na saglit na pagkakataon ng buhay ko ibinigay siya sa akin ng Panginoon. Alam ko na hindi niya ginustong maging ganon, na maging isang aswang. Sana lang ay magkaroon siya ng masayang buhay, kahit pa na hindi normal.